Jinsan mga guys, si Jollibee mga guys ba. Luoy taon kay mga guys kay nalumpag taon ang Jollibee mga guys. Daghan kay taon na angol na sa ilalom mga guys. Wa gyud kagawas mga guys. Kusog-kusog yung linuga mga guys kay ubay-ubay yung building na nagaguba dahil sa Jinsan mga guys. Alright guys, what's up? This is Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? Pag-usapan natin yung video guys, ano? Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo. Medyo mahaba ang buko guys at medyo mapa-Jeprox, no? Ipaka choy sa mga 80s ang forma ko at hindi mukhang security officer, security guard. Kasi guys, ako po ay isa nang retired na po ako. Hindi na po ako active, no? Baka magulat kayo, hindi na po active, wala na po akong duty, no? Freelance na po ako. At nagmamahagi po ako ng kaalaman ko nung nagjo-duty ako, no? Marami akong training, marami akong nadadaan ng mga posting, marami tayong nadadaan ng advanced learning, ganon. So, sa mga kabataan ngayon, sinishare ko itong mga kaalaman ko, no? Sa aking video, no? Dumalaw lang kayo, yan. Sa channel ko, dumalaw lang kayo, pumunta kayo dyan sa playlist. Pag napunta nyo yung playlist, pag pindot nyo yan ang lalabas. Pag yan ang lalabas, pumunta ka sa Security Guard Matters. Marami tayong mga situation na lang tulad ng pag-uusapan natin. At kung gusto mong mag-imbestiga kung sino yung nagsasalita sa harap ng camera, sino itong parang ingot-ingot lang, pwede kang mag-tingin-tingin sa mga ibang video ko dyan kung wala ka namang magagawin at para magkaroon ka ng idea kung sino yung nagsasalita sa harap ng camera, no? So, pag-usapan natin ngayon, guys, kasi nga ito ay napapanahon ngayon, naglindol doon sa Mindanao, no? Naglindol at marami hong nadamage sa mga property, marami pong mga building na nag-collapse, no? So, paano ba natin i-handle ang mga ganitong senaryo, yung mga ganitong pangyayari na nagkalindol, ikaw security guard, paano mo ba i-handle yan? Nung kami nagjo-duty guys, nagjo-duty kami, nagkakaroon kami ng earthquake drill, earthquake information, ano mga dapat gawin, binibigay sa amin yan kasi ang pinagjo-dutyhan namin guys, ay building na 35 floors. 30 floors, ganun ang tataas, lalo na doon sa Ortigas at saka sa Maynila, ano mismo, grabe yung tataas talaga, nalulula nga ako pag tumitingin ako ganun, pag sabi ko, pag ito talaga nilindol to, ewan ko lang, no? So, tinuturuan kami sa mga, may mga training kaming ginagawa, no, sa kuan. So, ituturo ko sa inyo, isasabihin ko sa inyo, no, kasi, para at least aware kayo, no? So, pagdating sa kalamidad, guys, kalamidad tulad ng bagyo, lindol, mga baha-baha, at tsunami, ay wala pong magaling dyan. No? Walang magaling dyan, hindi tayo magpapaka-superhero. No? Ang magliligtas lang sa atin dyan, yung tinatawag na kaalaman mo how to survive, how to react properly on the situation. So, punta tayo dun sa video, ayan. May isang gwardiya dyan na nagtatawag na lumabas na kayo, no? Lumabas na kayo. Baka sabihin naman ninyo, bakit yung gwardiya nauna? Ganito kasi ang training namin guys, no? Sa training, magsunog man yan, o lindol man yan, ang huling lalabas ay ang security guard talaga. No, yun ang training namin, ha? Huling lalabas ay security guard, yayayain lahat ng tao na lumabas na sa building, na lumabas at alam mo yung designated sa area ng lindol. May mga designated yan. O in case may lindol, dito ang puntahan ng mga tao dyan. No, dyan ang puntahan. Kumbaga may designated area. So doon mo pupuntahin yung mga tao, yung mga kuan mo,
tsaka ka ngayon lalabas, at pagdating doon, i-head count mo yung mga tao mo, alamin mo kung kumpleto ba, para malaman mo kung may natira pa doon o wala. Yun ang training guys ha, yun ang training. Yun ang mga binigay sa amin ng training. But, sa totoong buhay, nung nagkalindol na, naranasan namin lindol, nag-duty ako nun sa Ortigas. Nagkataon yung lindol na yon nasa MOA Arena ako. No, nung mga totoong buhay na nangyayari, no, nangyayari na lindol. Nasa MOA Arena ako kasi nag-graduate yung anak ko. Ang naka-duty yung reliever ko at saka yung mga kasama ko doon sa Ortigas. Nalaman ko na lang nung pagpasok ko kasi kwentuhan na lindol nga doon. Nalaman ko na lang nung pagpasok ko na, tapos na ako mag-leave kasi graduation nga ng anak ko. Nalaman ko, nagtatawanan sila kasi nga daw, yung isa naming kasama na gwardya, nung lumindol, ang una niyang reaksyon, tumakbo sa labas at nagsisigaw, lumabas na kayo. So, dun sa pangyayari, ay napagtawanan yung kasama ko. Yung isa kong Bisaya rin, katulad ko. Napagtawanan siya dahil hindi daw yun ang tinuro sa training. Totoong pangyayari na yun guys eh. Sino ba bang isisalba mo? Ibang tao, sarili mo. No? So ganito yan guys, no? Nung earthquake drill kami, matigas ang ulo, pinapalabas, ay yung mga manager, mga admin, mahirap palabasin yan. No, mahirap palabasin yan pag nagda-drill kami kasi dapat ang earthquake drill makatotohanan yung paglabas ng tao. Kasi sabi nila doon sa earthquake drill namin, relax, magdala ng magpayong da ganun. Habang lumilindol pa, magkukover sa lamesa kasi baka daw may mga laglag na mga debris o ano, at least protected ka. Paglabas mo ng building, relax ka, lakad ng kuan, mahinahon na may dalang mga takip sa ulo. Yun ang drill namin. Pero sa totoong buhay, hindi applicable yun. Tapos dun sa drill namin, siyempre, in-execute na namin. Ma'am, labas na po kayo. Yung mga manager ay deadma lang sa drill. No? So, yun na nga. Nagkalindol nga. Tumakbo yung kasama ko sa labas at nagsisigaw na lumabas na kayo. Tama ba yung ginawa ng kasama ko, guys? O mali? Tama ba yun o mali? Tama yun. Tama yun. Kailangan sa ganung sakuna, alisto ang galawan mo. Hindi ka dapat pabagal-bagal. Split seconds lang, maari mag-collapse ang building nyo. Tulad niyang video na yan. Yung video na yan, nakita ko yung gwardiya nasa labas na at ibang mga empleyado. Bakit may mga empleyado pa doon sa loob? Lalo na yung mga manager, lalo na yung mga kuandon, hindi nila binibigyan ng halaga kung paano mag-quick react in case of ganon. Supposed to be dapat ang reaction mo pagkatapos ng ganon, labas agad sa building kasi nga yung result ng pag-shake ng building ay hindi natin alam. Yun. Kaya kung nakakatawa mo yung ginawa ng kasama ko, ay yun po ang dapat gawin sa totoong buhay na sa training, magpapakahiro ka. Pero sa totoong buhay, hindi. Alam naman, hintayin pa yung manager mo, nag-iinarte. Hintayin mo pa yung mga admin mo dyan, nag-iinarte, gusto, paglabas, kuan pa, maganda pa, ganon. Hindi nila alam, pag nadaga na, labas yung kuan mo, di ba? Ganon ang ugali ng mga manager, ugali ng mga admin, kasi boss sila eh. Hindi nasusunod ang kanilang pagka-boss pagdating sa calamity. Bahala sa buhay mo dyan kung gusto mong kuan, madaganan dyan. Tama yun. Lumabas ka kaagad. At doon sa area ng kuan, dito kay ma'am. Doon ka safety na. Ma'am, dito kay ma'am. Kunwari, assist ka ganun. Wala pa si kuan, labas ka dyan. Bakit? Para ibig sabihin, ginampanan mo yung tungkulin mo. Pero, nakasafe ka na. Yun yung sasabihin mong bumalik ka pa sa building, kukunin mo yung taong naiwan doon, kasalanan na nila yun. Kasi dapat sa earthquake drill,
dapat applicable yung totoong dapat na nangyari. Kasi split seconds lang yan, maaring may mangyayaring hindi maganda sa establishment na mayroon kayo. Tulad nung nasa video, di ba? Nasa video, ano nangyari? Collapse ang building nila. Yung gwardiya sa labas, nagsisigaw, labas na kayo! Labas na kayo! Tama yun. Tama yun. At i-head count mo sila doon sa area na designated area for safe place na hindi matumbahan ng anuman, malaglagan ng anuman. So kayo kasama ko, nagsisigaw kasi ang taas ng building doon sa Ortigas eh. Tawa sila ng tawa doon sa kwento ng kasama ko dahil nauna nga daw, imbis daw ang gwardiya, totoong buhay na yun eh, ano ka? Siniswerte kayo? Sabi ko, ba ito, tama yung ginawa mo. Kasi nakita mo yung nagpa-practice tayo ng drill. Ang hirap palabasin ng mga manager. Ang dami pang tinatype sa mga computer nila, ganun pa sila. Mga admin, ang dami pang sumipit. Earthquake na nga eh, lindol na nga eh. Supposedly dapat iwan lahat yan, alis agad. Ganun dapat ang earthquake drill. Ngayon, ikaw gwardiya ka, bahala kayo sa buhay niyo dyan. No? Natandaan niyo ba yun si Bato de la Rosa, senador? Tatandaan niya. Maraming tumawa sa kanya nun kasi nakahuli sila ng mga malalaking paputok na pang bagong taon. Ang lalaki talaga. Pag sumabog, kala mo, bulkan na sumabog. Habang nagpipresenta sila, si Senator Bato de la Rosa, habang nagpipresenta sila paputok, biglang umusok yung napakalaking ganon na triangle. Alam mo ang nangyari kay Senator de la Rosa, Bato de la Rosa? Agad-agad tumakbo sila. Nataranta siya, parang taranta ba na tumakbo agad? Pagkatakbo, siyempre tawa ng tawa yung mga naiwan kasi false alarm nga daw. Pero hindi niyo alam, tama yung reaksyon ni Sir Senador Bato de la Rosa. Si Senador Bato de la Rosa ay veterano yan sa Mindanao ng gera. Veterano yan. Ha? Okay guys, si Senador Bato de la Rosa ay veterano yan sa Mindanao ng gera. Kaya sanay yan mag-react ng agad-agad. Hindi yan nagre-react ng... Nakita niyo yung huli niyang issue na tumakbo siya sa Senado? 62 years old na si De La Rosa, pero nakita mo kung gaano ka. Ganon ang reaksyon sa totoong pangyayari. Hindi dapat lalamya-lamya. Kasi split seconds, maaring buhay mo ang kapalit mo. Kaya yung mga pinagtatawanan natin na mga instinct yun. Bato de la Rosa, instinct yun. Nakita niyang umusok yung paputok at alam niya pag sumabog to, may paglalagyan ng wet packs mo, react siya agad. Yung mga reporter nagpapapogi pa sila doon, mga ibang papogi. Pag sumabog talagang totoo yun, anong forma mo? Sabog yung bahay utot mo. Di ba? Tama yung ginawa ng gwardiya. Lumabas siya, nagsisigaw siya, at ma'am, lumabas na kayo. O di ba anong nangyari sa building doon sa Jollibee, sa Mindanao? Split second, bumagsak. Yung nagpapakahiro doon sa loob, naglalamya-lamya ang galaw. Hindi alam kung anong resulta ng Supposed to be dapat ikagwardya, knowledgeable ka. No? Knowledgeable ka kung anong dapat mong mga reaksyon. Ngayon, hindi nakakatawa-tawa ang mga reaksyon natin na kung kala mo na naninigurado tayo dahil buhay natin ang kapalit pagka lalamya-lamya. Lalo na nga po yung mga manager yan, admin na yan, na napakakuan. Talagang ako nababatrip din ako pagka nag-earthwork kami dati, earthwork drill. O ngayon, na totoong nagkalindol, pinagtawanan nila yung isang gwardiya na kasama namin, pero hindi nila alam na kung nag-collapse yung building, nasa ground floor kami, 30th floor ang building namin sa Ortigas, kung bumagsak pababa yun, makabangon ka pa kaya? Sinong yung tatawa sa huli? Yung gwardiya na nag-react agad. Di ba? Dapat lang mag-react tayo agad. Walang ididili na segundo. Ngayon, yung sinasabi nilang huling lumabas ang gwardiya, ano ka, siniswerte? Sa training lang yun. Pero sa totoong buhay, bahala kayo sa buhay nyo.
Ang dami kong anak. Walang mapapakain dun kung ako mawala. O, di ba? Ganun yun. Supposed to be dapat quick react agad pag ganun ang mga senaryo. So, alam na natin guys kung paano natin i-handle, no? So, huwag kayo magpapaniwala kung may mga training na, oh, mahuli kayong lumabas, ano kayo, siniswerte? Eh, lalamya-lamya yung iba, lalo na yung pa-arte-arte ng mga manager. Sus! Sabi ko, ng manager na to, arte-arte, kala mo, sasantuhin ka ng ilindol na kuhan. Kasi kala mo, sasantuhin ka. Hindi ka sasantuhin. Anong manager? Durog ka dyan pag natabunan ka. Kaya nga sabi ko doon sa nag-earthquake drill kami ba sa mga building kasi ang dami kong fire drill, earthquake drill. Ang dami kong napagdaanan. Nasabi ko, ganito ba ang totoong senaryo pag nandyan na yung fire, nandyan na yung earthquake, yung lindol, nandyan na. Ganito ba ang totoong senaryo? Isip-isip ko lang. Ang arte maglakad. Yung iba, pag ganun-ganun pa ng buhok. Hello, pag nabagsakan ka ng ganito na kalaki na bato, mabagsak sa tapong, ewan ko lang kung saan mapunta yung kaluluwa mo. Ewan ko lang, pag gising mo, si Lucifer na pala nasa harap mo, hello, kumusta ka na? Gaganon-ganon sa'yo. Di ba? Kakasikartihan mo. So guys, lesson learned na pag once na may ganitong insidente, ganitong mga sakuna, we must act quickly as possible. No? So, hindi mawawala yung cover yung head. Yung ganong kamay, yung sinasabi ng cover, hindi totoo, hindi ko yan, hindi applicable yan. Kumuha ka ng upuan. Upuan. Dalhin mo yung upuan nyo para in case may malaglag sa'yo, safety yung ulo mo. Ngayon, wala namang mga helmet dyan sa... Ngayon, kung may helmet ka sa motor, yun, helmet na motor, pwede yun. Suot mo agad, paks! Sabay, react agad. Yung mga kwan dyan. Oh, di ba, si Jollibee doon sa video, di ba? Labas na kayo, sabi nung gwardiya doon sa labas. Alam ko marami nagtatawanan doon dahil sa gwardiya, nasa labas siya, ganun-ganun siya. Eh, siyempre natural, siya nang unang malakalabas noon. Eh, reaction natin, mabilis eh. Balkay sa buhay nyo, gusto nyo magpatabon dyan, basta kami nasa labas na. Pero pag sa training, pabida tayo. Dito na tayo, ma'am. Kasi yung lalakad-lakad yung mga kwan dyan, mga ganun, lakad-lakad, inarte-inarte. Isip-isip ko, ganun ang forma mo. Pagka nandyan na yung earthquake, ewan ko lang, hindi ka magkandang-tikang-tikang dyan. Mas pangit ka tingnan. Pag nadaganan ka ng bato na nakatihayaan ganun, ganun ka. Diba? So, tama yun. Hindi nakakatawa ang mga taong nagre-react ng quick react. Because, ang trahedya ay hindi po yan maghihintay sa galaw mong mabagal. Kailangan quick react tayo. Guys, kung nagustuhan niyo yung topic natin, palike na lang. Kung nauwihan kayo, dislike the video. And huwag kalimutan mag-subscribe yung baguhan dyan. At idamay mo na notification bell. Kita-kita tayo sa next video, guys. Bye-bye. Ay, dasal natin yung taga Mindanao. Pagdasal natin sila kasi maraming na-damage doon. At sana wala nang maglindol pa ulit, no? Okay? Bye-bye, guys. Bye-bye.